Hi everyone, this is me Jason Tadanon Lagensa, and now let's talk about the one of the taxation or the tax of the Philippines history in the Spanish period, which is the tributo tax. So noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, meron silang ipinataw na buwis na tinatawag na tributo. Ito ay isang uri ng tax o bayad na kailangang ibigay ng mga Pilipino sa pamahalaang Espanyol kada taon. Lahat ng mga lalaki may edad na 16 hanggang 60 ay kailangan magbayad nito bilang tanda ng kanilang pagpapasako sa hari ng Espanya. Usually, ang binabayad nila ay mga etriles o pira noong taon na iyon. Pero kung wala silang pera, pwede rin sila magbayad gamit ang mga produkto tulad ng bigas, manok, niyog, o anumang kahit aning nila sa bukid. Minsan kapag hindi talaga kayang magbayad, napipilitan silang magtrabaho para sa gobyerno o sa mga praile. Tinatawag iyon na polo y servicio, o the English of polo y servicio is the forced labor. Ang rason daw ng mga Espanyol kung bakit may tributo ay para raw protektahan ang mga Pilipino at bigyan sila ng edukasyong Kristiyano. Pero sa totoo lang, karamihan ng perang nakukuha sa tributo ay napupunta sa mga Espanyol o officials at simbahan. Hindi talaga kapakanan ng mga Pilipino ang kanilang iniisip. The one of the example of this, si Juan, isang magsasaka sa 1700s, ay kailangang magbigay ng isang kaban ng bigas at 2 manok. That's the tax na kailangan ibigay ni Juan sa mga Espanyol noon. It's very big tax. And also, how the taxation system worked and who imposed it. Noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang sistema ng pagbubuwis at taxation ay isa sa mga pangunahing paraan ng pamahalaan ng Espanyol para makakuha ng pera mula sa Pilipino. Ang sistema ito ay pinatupad ng mga opisyal ng gobyerno ng Espanya kasama ang mga praile o pare at mga lokal na pinuno tulad ng Gobernador Silio at Cabeza de Barangay. And also, how the taxation work. Ang mga Pilipinong lalaki na may edad na 16 hanggang 60 ay kailangang magbayad ng buwis na tinatawag na tributo. Karaniwang binabayaran ito kada taon. Ang halaga ay 8 triles, mga lumang silver coins noon. Pero pwede mabayad gamit ang mga produkto tulad ng bigas, manok o niyog kung walang pera. The positive and the negative impact of tributo taxation in history is the taxation system during the Spanish period had both and negative effects on Filipinos government. On the positive side, the help create organized form of the governance and funded sa public works like church, roads, and schools. Yan yung mga positive na nagagawa daw noon ng tax na tributo. But the negative impact is the maraming Pilipino kang nahirapan at naabuso dahil sa mataas na hindi patas na buwis. Dahil dito, marami ang nag-aalsa at lumaban sa panahong Espanyol. And also, the connections of the taxation, tributo taxation in history and the taxation, the modern, which is now the taxation now. Noong panahon ng mga Espanyol, ang tributo ay unang anyo ng pagbubuwis sa Pilipinas kung saan pipilit ang mga Pilipino na magbayad ng pera o produkto bilang tanda ng katapatan sa hari ng Espanya. Madalas itong nagdulot ng pag-aabuso at kahirapan dahil ang mga Pilipino lang ang nagbabayad habang ang mga Espanyol ay exempted. Sa panahon ngayon, ang modern taxation system ay mas pantay at legal, kung saan ang buwis ay kinokolekta ng BIR para sa edukasyon, kalusugan at mga proyekto para sa mga simbahan, pag-aaral sa paaralan, at sa gobyerno. Ang pagkakatulad nila ay pareho silang
silang ginagamit or pareha silang tax na napupondo sa pahamalaan, ngunit magkaiba ang layunin. Noon ay para sa kapangyarihan ng mga Espanyol, ngunit ngayon ay para sa kaunlaran ng bansa at kapakanan ng mamamayan. And that's all. Thank you. That's the tributo taxation.